Editorya ni Benji Alejandro. Mga kaabante, sa mga nakaraang linggo, paulit-ulit ang panawagan ng gobyerno. Magtipid ng enerhiya, magtipid ng langis, magtipid ng kuryente. Ha? Mula ho sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinaka-ordinaryong mamamayan, hinihikayat ho tayong bawasan ang konsumo ng krudo at iba pang mga produktong petrolyo. Malinaw po ang mensahe. Lahat dapat mag-ambag. Lahat dapat magmalasakit. Pero teka muna. Habang pinipilit ng karaniwang Pilipino na bawasan ng biyahe, patayin ang ilaw sa kanilang mga bahay at magtipid sa pamasahe, abay inanunsyo naman ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang pagsisimula ng malakihang military exercises. At ito'y nagaganap na ho ngayon dyan sa Central Luzon at iba pang bahagi ng ating bansa. Aba, hindi ho birong gastusin dito, mga kaabante. Palili pa rin ho ng Philippine Air Force sa kanilang mga air assets. Kabilang ho yung mga F-50 ba ho yun? O kasama ho dyan, makikita rin ho yung mga US Jet Raptor na yan, mga top of the line kung tawagin. Ang mga tangke at artillery ho ng Philippine Army ay hindi naman papahuli. Gagabitin din ho. Samantalang ang mga naval assets ng Philippine Navy ay magpapakitang gilas din. O di ba? Kasi may military exercises eh. Lahat gumagamit to ng special na fuel na mas mahal pa kaysa sa crudo na ngayon nga po'y lampas 150 pesos na kada litro o maabot na migot kumulang Sa mga bansang mayayaman, abay baliwala po ang gastos na ito. Pero sa Pilipinas, hindi po ito biro. Mahalay ito. Insensitive ito sa damdamin ng mga Pilipinong araw-araw nagbabayad ng mas mahal na pasahe na nalilate pa papunta sa trabaho dahil wala nga jeep na walang masakyan dahil hindi sa tigil pasada, kundi talagang literal tigil. Nagtitipid sa pagkain at nagdurusa sa taas ng bilihin. Isa po itong kabalintunaan ang panawagan ng gobyerno ng pagtitipid kung may sektor ho naman na hindi saklaw, hindi nasasakop. Kung tunay na pagtitipid ang panawagan, bakit tila immune ang defense sector? Hindi ba't pwedeng ipagpaliban muna pansamantala ang mga military drills na ito na taon-taon ho namang ginagawa hanggat hindi nakatatawid ang bayan sa krisis sa langis? Magkano kaya ang aktual na gastos ng gobyerno sa pagsali sa ganitong aktibidad? At kung ang pondong ito ay ilalaan sa subsidiya sa pamasahe, ayuda sa magsasaka o dagdag pondo sa pagkain ng ordinaryong Pilipino, hindi ba't mas ramdam ang benepisyo nito? Kung tunay na panawagan ang pagtitipid, dapat lahat saklaw, civilian man o sundalo. Ang perang matitipid sa krudo ng military drill sa pagsasanay militar ay malaking tulong para punan ang palabigasan ng bayan. Good morning! Editorya ni Benji Alejandro.